So, dito na tayo sa Katkat Village. Pagbaba ninyo, marami na kayong makikita na naupuan. Kaya naupo na siya agad. Madami kayong makikita agad na costumes for rent, and that's how you can actually maximize your visit here in Katkat Village. By renting out costumes and actually practicing what their culture is. So, nandito yung schedule ng Katkat Village. Ayan. Screenshot nyo na lang. And the ticket price, nandyan din. Well, unfortunately, you cannot book this on Klook. Hindi pa siya available. Or I don't know kung available siya sa booking.com. But what we did was we didn't book it sa online. Dito kami bibili ng ticket. So, it turned out na yung sinasabi itong Mongolian costumes, they are not actually pertaining to Mongolian as we know it, but they are pertaining to Hmong costumes. Translation issue lang siya. Kasi ang mga tao dito sa Katkat Village, they are not actually treating these mga damit as prop. No? Talagang ginagamit nila to araw-araw. So, kapag gumamit ka ng mga Hmong costumes, they feel like you are using their traditional clothes as a prop, as costumes in a way, and medyo disrespectful yon sa kanila. They also encourage tourists na mag-rent ng mga costumes dito na sa loob rather than renting it out from outside kasi iilan doon hindi na siya ganun ka-accurate doon sa totoong paghabi, totoong paraan ng pagdadamit ng mga tao dito sa Katkat Village. Ayan, so kamustahin naman natin ang ating Disney princess na walang ginawa kundi kumain, matulog, at magbakasyon. Kamusta ang bakasyon mo dito sa Sapa? Masaya. Masaya na nakakapagod pero masaya talaga. Sa Pinas? Hindi. Masarap dito. Nga lang, syempre, magastos nga lang. Yun. Hindi ko kaya dito tumagal. Sobrang lamig dito. Malamig nga talaga siya. Kailangan namin ng few layers of clothing. Lalong depende din on how cold you can tolerate. So, kapag binigyan kayo ng ticket, ito yung ticket niya, bibigyan din kayo ng mapa ng mismong village. Ayan. This is what we call the Katkat Village Map. Makikita natin dito yung different stations saan ka pwedeng mag-exit. Dito sa Katkat Village, meron tayong dalawang exit. Meron tayong exit 1 and exit 2. Makikita ninyo yan sa Google Map ninyo as the checkpoint 1 and 2. Sa checkpoint 1, doon madalas dumadaan ng mga turista kasi mas maikli, maaari kayong masakyan, punta doon sa mismong village at hindi siya masyadong matarik. Ang checkpoint 2 naman, ito yung ginagamit ng mga locals dito. Medyo mahaba yung trail, mas matarik. So, if I were you, if you're tourist here at mag-grab kayo or magta-taxi, sabihin niyo Katkat Village Station or checkpoint number 1. So, upon entering, hahanapin sa inyo yung mga ticket na of course binili ninyo doon sa ticket station. So, eto na siya. It amounts 150,000 Vietnamese dong. Katkat Village ay isa sa mga pinakamatandang nayon sa Sapa, Vietnam na matatagpuan sa paanan ng kabundukan ng Hoang Lien Son. Nabuo itong kalagitnaan ng ika-19 na siglo at tahan ng mga Black Hmong, isa sa mga katutubong grupo sa Vietnam. Dito nanirahan ang mga Hmong families na namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pagkahabi at pamumuhay na malapit sa kalikasan. Kaya kung mapapansin ninyo, most of the souvenirs ay gawa ng mga lokal dito kaya di hamak na mas mura kumpara sa sentro ng Sapa. Narito ang Katkat Village. Ayan, yung nakikita natin usually sa mga social media. This is how it looks like without filter and color grading. Ganyan ang itsura niya. At ang rainbow slide naman, nandoon sa taas.
Malamig pero kaya naman. Diba? So far, base sa experience namin, kapag kayo ay bababa dito sa Katkat Village, the first thing that you will notice is sa taas pa lang, marami nang nagpaparent ng mga costumes, marami nang mga nagbebenta ng mga souvenirs, etc. Pero, as you go down, doon mo makikita na mas maraming nagbebenta dito sa baba. At hindi lang yun ha, mas mura pa. For example, nakabili kami ng painting. Originally, ang presyo dapat niya ay 250,000 Vietnamese dong. Natawaran namin siya na 200,000 for 2. So, syempre, tuwang-tuwa na kami. Pagbaba namin dito, binibenta na lamang siya ng 80,000 per piece. Ang pagbili sa bahaging ito ng village ay nakatutulong upang direktang masuportahan ang lokal na komunidad na nagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Ang Katkat Village ay isang lugar na hinubog ng bundok, tubig at panahon. Sa loob ng maraming taon, ang mga daanang bato, talon at mga taniman dito ay unti-unting nabuo sa ilalim ng malamig na klima ng Sapa. Ito ay isang lugar na may sariling ritmo at kasaysayan kung saan ang kalikasan ang pangunahing kwento. Ngunit sino nga ba ang naunang nanirahan dito? Traditionally, ang mga tao dito sa Katkat Village ay mga Hmong people na dinala yung kanilang mga farming styles at pag-aalaga ng mga hayop dito sa Katkat Village. Dati, hindi ito open sa tourist, pero nagkaroon din ng pagkakataon na binuksan ito sa publiko para maging tourist spot dito sa Sapa, Vietnam. Ang gagawin natin sa Sapa, Vietnam, cat hunting! Pag-ilang pusa na natin to, guys. Good night! Ang Love Waterfall. Did you know na ang Love Waterfall ay may napakagandang love story? Ito ay nagsimula sa pinakauna-unahan pang kwento among Hmong people na kung saan may isa raw babae na nagngangalang May na nagkaroon ng gusto sa isang lalaki rin. Dito sa waterfall na ito, nagkikita ang mag-irog. However, dahil nga sa magkaibang customs at tradition, pinaghiwalay sila. At ang Love Waterfall na to ang sumisimbolo sa luha ni May dahil sa kanyang pagiging heartbroken. Eto na, pataas na tayo ng rainbow slide. Para sa mga bibili ng ticket, it cost 40,000 VND. Isa sa pinakamasayang experience dito sa Katkat Village ay ang Rainbow Slide. Bukod sa pagiging makulay at eye-catching, isa rin itong practical na paraan para makababa sa village, lalo na kung ayaw mo nang maglakad ng matarik na daan. Ang slide na ito ay ligtas gamitin at dinisenyo talaga para sa mga turista sa kahit na anong edad. Kaya kung nasa Katkat Village ka, huwag palampasin ang Rainbow Slide. Ito maraming kape, maraming pasalubong. Sa Sapa, nakukuha natin to ng 200 to 400. Here, 50, cheaper than Sapa. So, ayan, bibili sila ngayon. Kasi guys, dito kami namili sa Sapa Market. At di hamak na mas mura dito. Kung kayo naman ay hotel ninyo, malapit lang din naman dito. Yung hotel namin, Lado Homestay, 7 minutes away lang dito. Pumunta na kayo dito kasi mas mura siya kumpara sa mga groceries na nandun sa Sapa proper. Kung mapapansin ninyo,
yung mga coffee doon na worth 100 to 180 to 180,000 per box, dito nabili lang namin siya ng 40, 50, ganon. Kasi ang tawaran dito guys, grabe. Magtatawad ka, for example, bibigay nila sa'yo 100, tatawad ka ng 80, for example. Ibibigay nila sa'yo yun, pero wag ka munang bibili. Iikot ka muna. Kapag narinig ng kabilang tindera na bibigay nila sa'yo ng 80, hihilahin ka ng kabilang tindera at ibibigay sa'yo ng 50. Hanggang sa yung original na 100, makukuha mo na lang siya ng around 30. Hindi ko alam, baka bagsakan itong Sapa Market, kaya mas mura siya. But, kung gusto talaga ninyong makatipid sa mga pasalubong, itong tatay ko nga, bumili na ng maleta para lang mailagay lahat ng kanyang mga pinamili. Ito, marami kaming binili. Malaki din yung aming natipid kumpara sa bibili kami doon sa Sapa proper ng mga groceries. So, yeah. We really had a great time here in Sapa, and then after this, pupunta na kami ngayon sa restaurant para kumain ng lunch. So, let's go! Pagkatapos ng nakakapagod na pamimili ng pasalubong at lunch, nagpasya muna kaming mag-coffee dito sa sentro ng Sapa. Kilala ang Vietnam bilang isa sa pinakamalaking coffee producer sa mundo, lalo na sa kanilang matatapang na Robusta coffee. Kaya bago tuluyang umalis ng Sapa, namnamin natin ang aroma ng kapeng Vietnam. Ito na yung limousine namin. Nakakasakay na ng limousine ang nanay ko at ang tatay ko. Very good. Kinuha ni ate yung mga shower gel, hindi pala free. Sabi nung reception, room daw nila dati at room natin. Wala daw yung shower gel. So, ninawag ko si mama at saka si ate. Yung pala si ate ko mo. Eto na guys. So, nilalagay na sa limousine yung ating mga gamit. Eto na. So, yan ang itsura ng limousine natin. Tayo-tayo lang dito. Exclusive. Bye, Sapa! Till we meet again! Kagandahan dito sa limousine. Meron siyang massage na makikita mo dito sa baba. May pindutan siya. Although, pag nandito ka sa likod, hindi mo na siya mabibend. Like, you can lie down. You can lay down. Ayan na siya. Ganda ng Sapa kapag kagabi. After our 6-hour travel from Sapa to Hanoi, ligtas kaming nakarating sa Hanoi Little Town Hotel, ang aming stay hanggang sa last day here in Vietnam. Located sa Old Quarter, very convenient ito dahil malapit sa cafe, shop, at bus stops para sa aming Halong Bay tour kinabukasan. Overall, decent naman ang hotel at mas budget-friendly siya kumpara sa ibang hotel sa area. Malaki at spacious ang mga kwarto pero mapapansin natin na old-fashioned ang interior. Parang lumang building na ni-refurnish at ginawang hotel. Overall, this is also one of our Rec Coast stay here in Hanoi. Ang Sapa ang patunay na kapag inalagaan ng kalikasan, inaalagaan din ito ang komunidad. Mula sa bundok, makikita kung paano pinahalagahan ng mga lokal ang kanilang kultura. Isa ito sa pinakamagandang destinasyon ng aming pamilya, kung saan ibinalik kami sa ganda ng payak na pamumuhay, walang pagmamadali, hindi purong oras sa isa't isa.